Ah, isa sa mga dahilan ng pagkasira ng ating mga motor, mga boy, ay yung pagiging kuripot natin. Opo, tama po, pagiging kuripot natin. Kahit hindi natin kaya, tayo ang kakalikot sa motor natin. 'Di ba? Ang pagdi-DIY may hangganan 'yan. Bibigyan ko kayo ng example. Ito kapitbahay ko, may Rusi siya na scooter, tapos yung kapitbahay ko rin na isang may Rusi rin siya na scooter, mga boy, no? Etong kapitbahay ko na to, mga boy, pareha silang walang alam sa motor, baguhan sila pareho. Etong isa kong kapitbahay, kapag nasira yung motor niya, nagka-problema, ipapakalikot niya sa tropa o siya mismo ang kumakalikot. Ngayon, mga boy, makakalikot niya sa tropa, syempre mag-aabot din siya kahit papaano. Tapos yung tropa na yon ay hindi naman mekaniko, si kalikot lang. So matsatsambahan niya minsan, akala nila okay na. Ngayon, kinabukasan, problema na naman, ipapakalikot na naman doon sa isang kapitbahay. So kapag hindi nagawa, tsaka dadalhin sa akin. Ang mangyayari, mga boy, medyo yung problema niya maliit, lumaki. Dahil ang kumakalikot naman ay hindi naman mekaniko, mga boy, no? So ito na nga, mga boy, no? Yung isang kapitbahay niya naman, kapag nagkaroon ng problema, sa mekaniko agad ang punta, dinadala agad sa akin. Siyempre, Rusi, mga boy, alam niyo naman, hindi naman ganun katibay ang Rusi, di ba? So yung isa, paulit-ulit na nagka-problema, paulit-ulit niya na pinapakalikot doon sa mga tropa niya kasi nga nagtitipid 'di ba? Kasi nga hulugan. Tinitipid niya kasi pag mekaniko, syempre magbabayad talaga siya ng medyo maganda. Pag sa tropa, ang problema nga, mga boy, no, ay hindi pulido, hindi medyo sablay ang gawa ng tropa. So hanggang sa bandang huli, mga boy, no, namumblema siya, panay na sirain na lang lagi yung motor niya, isang linggo may problema na naman. Syempre pag dinadala sa akin, malala na. Hanggang sa nabuisit na siya, no. Sabi niya, sirain na raw yung motor niya. Mga boy, paano hindi nga magiging sirain kung sino-sino nga gumagalaw? 'Di ba? Ngayon, mga boy, yung kasabayan niya, Rusi rin, wala naman nagiging problema. So napakaganda humatak hanggang ngayon. Kasi nga, ang humahawak totoong mekaniko, hindi yung kani-kanino niya pinapakalikot. So ito isa, mga boy, no, pinahatak niya na yung motor niya dahil nabuisit na siya. Dahil nga sirain na Yung isa naman, mga boy, hanggang ngayon ay sulit pa rin yung motor niya, ginagamit niya, smooth pa rin. Ito sinasabi ko sa inyo, no? Kung sino-sino ang kumakalikot sa motor nyo, pagpalagay na natin mekaniko rin naman ang kumakalikot, pero iba-ibang mekaniko, syempre hindi naman lahat ng mekaniko kabisado yung motor nyo, no? Dapat kung meron kayong trusted na mechanic, doon nyo lang ipagagalaw. Parang alam ng mekaniko yung background ng motor nyo. Kasi nga, siya rin ang gumawa dati, alam niya yung background nun. Iba kasi gumawa ang marunong sa nagmamarunong lang. Kaya marami akong nakikita ang mga motor, mga boy, no, dito sa mga kapitbahay namin na mahilig sila mangangalikot ng mga motor nila. Ang nangyayari, nakikita ko yung motor nila, hindi nila magamit ng maayos. Kasi nga, okay lang naman yung pinag-i-experimentohan mo yung motor mo. Pero dapat mag-eksperimento ka, mag-aaral ka mabuti, hindi yung gagawin mo lang dahil gusto mo. Hindi po pwedeng ganun. Hindi yan hindi yan parang magluluto ka lang ng ulam. Iba yan, iba yung motor, may makina yan, may mga pyesa yan. Hindi yan basta-basta pwede mong kalikutin pag gusto mo, tapos pag nasira tatapon mo na. Hindi ganun. So marami akong nakikitang mga ganyan, mga boy, no. Experience ko na rin yan dati, mga boy, nung hindi pa ako mekaniko. Tamang kalikot din ako hanggang sa motor ko masira ako na lang. Okay? Sabi ko naman yung totoo Ganun din naman ako. Ngayon, alam ko na. Kaya sineshare ko sa inyo
na kapag hindi pala natin kaya, wag natin gawin. Magbayad tayo ng mekaniko. Alright?